Okay, so hello guys, bali update nga lang pala ito dito sa ating Motorstar, ano, kung saan, ayun, napa-under na natin siya dun sa last video natin or last vlog natin. And bali ngayon, actual vlog nga lang pala tayo kasi may problema dito sa ating Motorstar gawa ng low compression itong ating Motorstar, ano. Kahit anong gawin kong sagad dito sa kanyang minor, kasi dun sa last vlog nakabira ito ng konti. Yun. Kasi dun sa last vlog, nakabira ito ng konti kaya tuloy-tuloy siyang umaandar ngayon. Ang hinahanap ko dito or yung hinuhuli ko dito is yung minor niya. So dapat kahit na nakabitaw yung kanyang silinyador, dapat may minor pa rin siya. Ang kaso, ang problema, once na binitawan natin yung silinyador, namamatay. And yung kanyang kick, ayun. So low compression talaga siya. Ayan. Dire-diretso lang lumulubog. Kung hindi mo bibiglain, yun. Kung hindi mo bibiglain, hindi siya magkakaroon ng compression. So bali, i-open ko yung cylinder head niya, bubuksan natin to para malaman natin yung kanyang problema. So as in talagang wala. Tingnan nyo, nakakamay-kamay ko pa. Oh. So dapat dyan pa lang matigas na sipain. So baklasin ko lang tong kanyang manifold, din yung cylinder head. Okay, bago yan mga boss. So bali, sabihin lang muna natin or ituro lang muna natin kung ano nga ba yung masamang epekto nitong low compression na motor or low compression na makina. Okay, so number 1 dyan, matakaw siya sa gas. Okay, so kapag low compression, kasi nga mahina yung compression, habang kinakargahan mo siya or habang pinapasukan mo siya ng gas, doon lang siya aandar. Next, mahirap siyang i-start. Okay, so mahirap siyang i-start kasi hahanapin mo pa yung magandang compression. Then pangatlo, wala siyang minor, so lagi siya namamatay. Okay, so ganun nga pala yung masamang epekto kapag merong low compression sa ating makina. Okay, so ang babaklasin nga pala natin dito sa ating motor is itong manifold, yung dalawang 8mm, tapos itong apat na to dito sa kanyang stud, tapos sa kabila ito. Then syempre tanggalin natin yung timing gear. So napakadali lang naman yan. So tanggalin muna natin yung manifold. So natanggal na natin yung kanyang carburetor. So tabi lang natin. Next is itong 10mm na tornilyo. 10mm. Dito mahuhugot na yan sa kabila niya, yung sa timing cover, kasi mahaba itong yun. So nahulog kasi mahaba itong tornilyo na to. Try natin itong dalawang 8mm nya dito sa may side. Okay. Ayan mga boss. So itong nga pala yung sinasabi ko na kapag hinugot natin or niluwagan natin yung tornilyo na mahaba, yung 10mm, mahuhugot din to kasi dito siya nagte-thread. Okay. After natin matanggal mga boss, pwede na natin itulak yan. Kunin natin itong timing gear nya. Next is ito, tsaka yung apat. Yun, so natanggal na natin din itong apat na lang. Okay, so may mga washer nga pala yung mga boss, ano? May mga washer din yan. So apat din yan. Pwede na nating hilain. Pero bago yun, pwede rin tanggalin muna natin itong cover na dito sa may head. At ay nakalimutan pa nga. So yung tambutso niya pala, tanggalin muna natin yung kanyang tambutso. Nilo niya sa tambutso, ano.
Okay, yan mga boss. So pagkatapos natin matanggal yung tambutso, pwede na natin hilain to. At may hila na natin yung ating cylinder head. Okay, tumapon yung langis. Yon. So kung mapapansin nyo, napakarumi, solid, talagang maglo-low compression ka kapag ganito yung makina mo, cylinder head mo. So linisan lang natin, pero before yon, check muna natin siya. Okay, kapag ka magche-check kayo ng low compression na cylinder head mga boss, ganito lang. So, buhusan nyo lang siya ng gasolina. So dapat hindi siya magbabawas. So ayan siya, pakadumi. Linisan lang natin siya saglit. Okay, ayan mga boss. So dito muna tayo sa palanggana maglilinis, gawa ng wala pa tayong stainless pan, no? So balawal lang natin to. Yan, gasolina nga pala to, no? Yung kulay green, unleaded. Iba nga lang yung kulay. Okay, ayan mga boss. So after ko malinis itong ating cylinder head, palit, check ko na siya ulit. So para malaman mo na walang singaw yung barbula mga boss, or yung mismong cylinder head mo, lagyan mo siya ng gasolina. Huwag tubig, gasolina, no? So dapat magbabawas yan kapag ka may singaw. Tutulo at tutulo sa mga barbula, sa mga singit-singit ng barbula. So meaning to say hindi siya lapat. Pero ayan, so kung mapapansin natin, wala naman siyang singaw and hindi nagbabawas. So goods na yun. Okay, so nalinis na rin natin siya. Hindi ko na nga pala binakalas yung rocker arm camshaft nya at yung internal parts. So nag-focus lang tayo dito. So mas maganda kung malinis nyo siya ng todo para satisfied kayo kapag magbabalik na kayo mga boss. So dahil nakabakalas na rin yung ating cylinder head, bagbagin na rin natin itong cylinder block nya. So tanggalin na rin natin para malinis na rin natin. So, tanggalin muna natin itong kanyang roller. Siyempre itong 8, okay, pwede na natin mahugot yung cylinder block natin. Yeah. So malinis pa naman yung piston niya. Sa may cylinder head lang talaga yung problema. Ito yun, ang daming buhangin. Ayun. Okay, ayan mga boss. So habang nililinis ko nga pala itong cylinder block, bali binagbag ko na rin siya, and bumili na nga pala ako ng overhauling gasket kit. So tama naman yung nabili natin, pang XRM 110. At share ko nga lang pala na kapag magpapalit kayo ng overhauling gasket, lalong lalo na sa may cylinder head, no, mas mainam pa rin yung steel gasket kumpara dito sa may sa may papel. Ayun, sharing lang. So lilinisin ko lang to, and ibabalik na natin yun. Ayun mga boss. So after ko nga palang malinis yung cylinder head at saka yung cylinder block, next naman is itong base nya. So linisin lang natin yan.
So ito na mga boss, ano, after ko nga palang malinis yung cylinder block and cylinder head, and nalinis ko na rin yung gasket, base natin, base ng ating makina. So huwag nyo lang papansinin tong dumi na to, no, kasi napakadali lang naman linisin yan. Kapag ka naibalik na natin, isang power spray lang yan. So ngayon, ibabalik na natin siya or i-assemble na natin siya. So before yon, lagyan muna natin siya ng base gasket. Okay, so overhauling kit kompleto na nga pala yan. Yan, so lagyan muna natin siya ng base gasket. Unahin na natin tong papel. Huwag natin kalimutan itong seal. Ang nandito. Okay mga boss, so next naman ay babalik na natin itong cylinder block. So tapos ko na nga rin pala siyang malinisan. Pero before yan, lagyan muna natin siya ng langis sa loob. Pahiran natin siya. At yung ating piston, syempre lagyan din natin ng langis yan. Okay, at lapat na. Okay, so after ko maibalik mga boss yung kanyang cylinder block, next naman na itong steel gasket natin. Yan, steel gasket. So mas maganda pa rin yung steel gasket compare sa plaza may papel, ano. Okay, then syempre meron ding oil seal ito sa ilalim. Huwag natin kakalimutan yung oil seal. Iyan. Ipaipit lang natin. Okay. Yun. So next naman yung ating cylinder head na. Siyempre before yan, huwag natin kalimutan itong roller ng ating chain guide roller. Napakadali lang magbalik nito, no? At ito ng ating cylinder head. Yan. Siyempre lagyan muna natin din ng langis yan sa loob, sa mga bearings. Pero bago yung mga boss, huwag natin kakalimutan na i-top dead center muna yung piston natin. And silipin natin dito. Ayan, kung mapapansin nyo, letter T meaning is timing. So okay na yan. Pwede na natin ibalik yung ating cylinder head. Okay. Okay. Yan. And pwede na natin ibalik yung ating timing gear. Pagbabalik naman ng timing gear mga boss, kung mapapansin nyo, meron tayong timing mark. So dapat nakatutok yan dito sa may kunya. Ayan, meron din yung timing mark. Okay.
At sunutin lang natin yung butas ng ating camshaft. So dapat magkakatapat-tapat yung mga boss. Ayan. Okay. Bago natin siya higpitan, balik muna natin tong mga gasket dito. Okay. Okay mga boss, so ibalik na natin, then pwede na natin higpitan to. Okay na mga boss, so pwede na natin ibalik yung kanyang karburador at yung kanyang tambutso. At meron nga rin pala itong gasket, ano. Yun, so kompleto yun mga boss, may mga gasket na tayo. Yun mga boss, so finally napandar na rin natin itong ating motor star. Bali itotono na lang natin siya, yung carburetor na or yung kanyang minor.